Hindi ko alam kung ano na ang sitwasyon sa labas, bulong ni Lin Moyu nagsimulang magpatawag ng mga kalansay upang punan muli ang kanyang lehiyon ng mga patay na walan siya ng halos 4,000 kalansay na mandirigmang berserker sa labanang ito. Ang pagpunan nito ay mangangailangan ng mahigit 1 oras. Bukod dito, ang kasanayang strong army ay nasa cooldown pa. Kung may malaking digmaan sa labas, ang strong army ang magiging pinakamalaking sandigan niya. Bigla, sa buong mundo ng Abyss, umulan ng apoy. Ang apoy ng impyerno ay bumagsak ng malalaking tipak mula sa kalangitan patungo sa lupa. Nagulat ang mga demonyo sa Abyss. May isang demonyo na sumigaw sa pagkabigla, ulan ng apoy ng impyerno. May hari ng demonyo na namatay sa laban. Ang ulan ng apoy ay pangunahing nakatuon sa teritoryo ng Flame Demon Lord. Namatay sa laban ng Flame Demon Lord. Anong nangyari? Bakit namatay sa laban ng Flame Demon Lord? Sinalakay ba tayo ng lahi ng tao? Sa teritoryo ng Charm Demon Lord, nakatayo siya sa viewing platform ng kanyang palasyo. Ang kanyang mga mata ay tumagos sa espasyo-oras, nakatingin sa malayo. Sa kanyang teritoryo, umuulan din ang apoy ng impyerno, ngunit hindi kasing laki. Hindi ba't pumunta ang Flame Demon Lord na yun para hanapin si Lin Moyu? Bakit siya napatay? Sino ang nakaharap niya? Si Bai Yuan ba o si Meng Anwen? Buti nga sa kanya. Akala niya ba madaling puntahan at alisan ang mundo ng mga tao? Kahit ang mga Diyos na pumunta roon ay nararapat lamang na mapatay. Ngunit sa mga nakaraang araw, malaki ang naging pinsala sa Mano Society. Ang maraming taon ng pagsisikap ay nasayang. Walang makitang galit sa mukha ng Charm Demon Lord. Bagaman maraming tauhan niya ang nasa Mano Society, para sa kanya, ang mga taong ito ay mga asong tagasunod lamang. Hindi siya magagalit dahil namatay ang kanyang mga asong tagasunod. Namatay ang isang grupo, maghahanap na lang siya ng panibagong grupo para paglaruan. Inunat niya ang kanyang katawan, akmang babalik na sa kanyang palasyo nang biglang may isang boses na umalingaw-ngaw. Charm Demon Lord, pumunta ka sa aking palasyo. Agad na nagbago ang ekspresyon ng Charm Demon Lord, pagkatapos ay magalang na nagsabi, masusunod po, kamahalan, ang dakilang Demon Emperor. Xiajing Academy ay puno pa rin ng amoy ng dugo. Matagal nang natapos ang malaking digmaan. Ang mga estudyante sa digmaan ay naging mga matatapang na mandirigma, nakikipaglaban sa mga demonyong sumalakay. Sa hanay ng mga guro, lumitaw ang mga traidor, naging mga mananampalataya ng demonyo. Ginamit nila ang mga harang mula sa Abyss upang palibutan ang akademya, palibutan ang bulwagan ng piitan. Mayroon ding mga gurong umatake ng pataksil, pinatay ang mga estudyante, ginamit ang kanilang buhay upang mag-alay at magpatawag ng mga demonyo mula sa mundo ng Abyss. Mayroon ding mga miyembro ng Mano Society na sumalakay mula sa labas ng akademya, nag-alay ng kanilang sarili upang magpatawag ng malalakas na demonyo. Isang hari ng demonyo ang naipatawag. Sa kasamaang palad, hindi naintindihan ng haring demonyong ito ang sitwasyon. Ito ang Xiajing Academy, ang nangungunang akademya ng lahi ng tao. Dito, bukod sa mga estudyante at guro, mayroon ding mga nakatagong eksperto mula sa maraming henerasyon. Pagdating ng hari ng demonyo doon, hindi pa man ito nakakapagpakita ng lakas ay napalibutan na ito ng 3 ekspertong antas Diyos. Agad itong natulala, desperadong gustong tumakas. Isa laban sa 3, hindi ito mananalo. Sa huli, matapos magbayad ng malaking halaga, nakatakas ito pabalik sa mundo ng Abyss. Sa wakas, ang gurong nasa loob ng bulwagan ng piitan ay napatay din. Sa digmaan, nagtamo ng ilang pinsala ang Xiajing Academy. May mga estudyante ring nasugatan at namatay, ngunit hindi malaki ang bilang. May mga guro pa ngang nagsabi na ang pagdaan ng mga estudyante sa ganitong labanan ay hindi naman masamang bagay. Bukod sa paglalaro ng piitan upang mag-level up, ang mga tunay na propesyonal ay kailangang sumailalim sa ganitong uri ng pagsasanay. Ang ipinakitang galing ng maraming estudyante ay kinilala ng mga guro, ngunit hindi sila masyadong nasisiyahan. Ang henerasyong ito ng mga estudyante ay masyadong komportable na. Hindi sapat ang paglalaro lamang ng piitan. Kailangan silang dalhin sa larangan ng digmaan upang maranasan ang pagsasanay sa apoy at dugo. Sakto naman, bumalik na ang lahi ng dragon. Bukod dito, ang lahi ng dragon ay nagpapakita na ng pagkilos. Sa susunod, marami tayong laban ang haharapin. Mag-ayos tayo ng ilang mga misyon sa larangan ng digmaan para sa mga estudyante. Hayaan silang magsanay ng mabuti sa larangan ng digmaan. Nagsimulang mag-usap ang mga matataas na opisyal ng akademya.
Ang biglaang pag-atake na ito ng mga demonyo ay nagpakita sa kanila ng mga pagkukulang ng akademya. Hindi sapat na magaling sa pag-aaral, mataas ang level, at kayang maglaro ng piitan upang maging isang kwalipikadong propesyonal. Ang tunay na kahulugan ng pag-iral ng isang propesyonal ay ang harapin ng mga demonyo ng abyss, harapin ang lahi ng dragon na kababalik lamang. Lumitaw si Lin Moyu sa bulwagan ng piitan. Sa wakas ay naalis na ang selyo ng piitan. Sa loob ng bulwagan ng piitan, may mga bakas pa rin ng labanan. Naamoy niya ang dugo. May mga estudyanteng naglilinis ng larangan ng digmaan. Nang makita si Lin Moyu, bawat isa ay huminto, nakatitig sa kanya. Ang tingin nila kay Lin Moyu ay medyo kakaiba. Kung isa o dalawa lang, okay lang. Ngunit kung lahat ay ganito, may mali. Nagtanong si Lin Moyu, dumating ba ang mga demonyo kanina? Ang estudyanteng tinanong ay agad na sumagot kay Lin Moyu, Ginoong General Lin, LTHN Tuong, katatapos lang po ng labanan. Tumango si Lin Moyu. Huwag kang kabahan. Ikwento mo sa akin ang nangyari kanina. Mula kay Lin Moyu, may lumabas na hindi nakikitang awtoridad na pumihil sa estudyanteng iyon. Pautal-yutal na ikinwento ng estudyante ang nangyari. Ang labanan ay naganap sa akademya at sa bulwagan ng piitan. Ilang estudyante ang nasugatan, ilan ang namatay. Hindi malaki ang epekto. Hindi tumpak ang kalkulasyon ng mga demonyo sa lakas ng akademya, medyo mali ang kanilang estratehiya. Ang ikinagulat ni Lin Moyu ay sa hanay ng mga guro, may ilang nakatagong mga nangungunang propesyonal. Sila ang gumanap ng mahalagang papel na parang gabay. Ang Xiaojing Academy ay pugad ng mga tigre at dragon, Woho Kanglong, Crouching Tiger, Hidden Dragon. Totoo ngang hindi ito biro. May isang hindi kilalang guro noon sa Xiaojing Academy na biglang nagliwanag ang buong katawan isang araw habang nagkaklase, isang hakbang lamang ay pumasok na sa antas Diyos. Bukod dito, ang gurong iyon ay kalmado pa ring tinapos ang kanyang lecture bago nagsimulang magbagong anyo. Ang pangyayaring ito ay nakatala sa kasaysayan, kaya maaaring ma-verify. Lumalabas na minamaliit ng abyss ang lakas ng akademya. Hindi nila inaasahan na may 3 nakatagong ekspertong antas Diyos sa akademya. Napakagaling! Naintindihan na ni Lin Moyu ang sitwasyon at umalis na sa bulwagan ng piitan. Pagkaalis ni Lin Moyu, ang estudyanteng iyon ay biglang napaupo sa lupa. Ang aura ni General Lin ay nakakatakot. May isang maingat na lumapit upang tulungan siyang tumayo. Bakit parang mas gumaling pa si General Lin kaysa dati? Hindi mas gumaling sa lakas, kundi iba na ang aura. Ang mga taong pumasok sa piitan kanina, hindi natin alam kung anong nangyari sa loob. Kanina, selyado ang piitan, wala ring magawa ang mga guro. Ngunit sinabi ng mga guro na walang mangyayari kay General Lin. Nag-usap-usap ang mga tao sa bulwagan ng piitan. Ngunit hindi nila talaga maipaliwanag ang pagbabago kay Lin Moyu. Totoo ngang nagbago ang aura ni Lin Moyu. Ito ay isang natural na pagbabago matapos ang malaking digmaan laban sa hari ng demonyo. Nahawaan siya ng aura ng hari ng demonyo. Ito ay isang espesyal na aura, ngunit mahirap ipaliwanag. Kung may isang ekspertong may karanasan na makakakita kay Lin Moyu, maaaring mapagtanto niya na si Lin Moyu ay nakapatay na ng hari ng demonyo. Pagdating sa akademya, puno rin ito ng natitirang aura pagkatapos ng malaking digmaan. Naramdaman ni Lin Moyu ang mga tira-tirang lakas ng hari ng demonyo sa aura, pati na rin ang mga bakas ng lakas na iniwan ng mga ekspertong antas Diyos. Maging hari ng demonyo man o ekspertong antas Diyos, pareho silang napakalakas. Ang kanilang mga bakas ay matagal bago mawala. Natalo at tumakas ang hari ng demonyo. Hindi gaanong napinsala ang Xiaojing Academy. Ilang mga gusali lamang ang nasira, ang pag-aayos ay hindi magiging masyadong magastos. Kumpara sa katahimikan sa bulwagan ng piitan, napakasigla ngayon ng akademya. Maraming estudyante ang nagtipon sa akademya, pinag-uusapan ang katatapos na digmaan. Ang mga guro ay nagpapanatili ng kaayusan, inaalo ang mga estudyante. Ang paglitaw ni Lin Moyu ay agad na nakakuha ng atensyon ng mga estudyante. Karamihan sa mga estudyante ay kilala si Lin Moyu, alam ang kanyang pagkakakilanlan. Nang makita siya, lahat ay tumingin sa kanya ng may paggalang. Kung pagbabatayan lamang ang katayuan at pagkakakilanlan sa loob ng akademya, iilang antas Diyos lamang ang maaaring makapantay sa kanya. Maging ang punong guro, kung pagbabatayan lamang ang pagkakakilanlan, ay mas mababa ng isang antas sa kanya. Ito ang patakaran ng lahi ng tao, ang pinakamataas na karangalan at paggalang ay para sa mga mandirigma.
Hinanap ni Lin Mouyo ang ilang tao sa karamihan ng mga estudyante. Hinahanap niya sina Xia Zhu, Feng Tu, Zhuo Mai, at Shihan. Ngunit matapos maghanap ng matagal, hindi niya sila nakita. Ginamit niya ang kanyang communicator, nagpadala ng mensahe sa kanila, ngunit walang anumang tugon. May kaunting masamang kutob si Lin Mouyo. Bigla, nakakita siya ng isang kakilala si Direktor Qiu ng opisina ng gawaing pang-akademiko. Lumapit si Lin Mouyo, unang bumati. Direktor Qiu. Si Direktor Qiu ay nakikipag-usap sa ilang guro. Nang marinig ang boses ni Lin Mouyo, agad siyang tumayo. General Lin, nakalabas ka na? Alam niyang naselyo si Lin Mouyo sa loob ng piitan. Pagkatapos, sumiklab ang malaking digmaan, kaya hindi na niya ito pinansin pa. Mabuti na lamang at walang nangyari kay Lin Mouyo. Bigla, nanlaki ang kanyang mga mata, nagbago ng husto ang kanyang mukha. Nakatitig ang kanyang dalawang mata sa medalya ng militar sa balikat ni Lin Mouyo, hindi kumukurap. Mas alam niya kaysa kanino man ang kahulugan ng general na may dalawang bituin. Ito ay isang napakalaking bagay. Si Lin Mouyo ay nakapatay ng isang hari ng demonyo? Medyo nautal siya. General Lin, nakapatay ka ng hari ng demonyo? Tumango si Lin Mouyo. General Lin, sinong hari ng demonyo ang pinaslang mo? Lumunok ng laway si Direktor Qiu, medyo paus na nagtanong. Ang kanyang mga salita ay nakakuha ng atensyon ng maraming tao. Isang kaguluhan ang nagsimula. Si Lin Mouyo, nakapatay ng isang hari ng demonyo? Nasa level 48 pa lamang siya. Gaano man siya kagaling, hindi niya kayang pumatay ng hari ng demonyo. Ang hari ng demonyo ay hindi gawa sa putik. Kahit naharapin ng isang ekspertong antas Diyos, kung nais nitong tumakas, napakahirap pigilan. Hindi ba't ganoon ang nangyari sa naunang digmaan sa akademya? Ang tatlong ekspertong antas Diyos sa akademya ay hindi napigilan ng isang hari ng demonyo, sa huli, nakatakas pa rin ito. Maliban na lamang kung ang haring demonyong iyon ay talagang hindi nag-isip ng maayos. Ngunit ang katotohanan ay nasa harapan nila. Ang general na may dalawang bituin ay hindi peke. May hustisya pa ba sa mundo? Sa ilalim ng matamang tingin ng lahat. Flame Demon Lord. Huminga ng malalim si Lin Mouyo, bago sabihin. Nang marinig ang apat na salitang, Flame Demon Lord, lahat ng naruroon ay huminga ng malamig. Hindi dahil sa sobrang lakas ng Flame Demon Lord sa hanay ng maraming hari ng demonyo sa abyss, ang lakas ng Flame Demon Lord ay nasa mababang antas ngunit ang mga kasanayan ng Flame Demon Lord ay medyo abnormal. Kapag kaharap ang mga manlalaro na mas mababa ang level kaysa dito, walang makakapigil dito. Ang impormasyon tungkol sa Flame Demon Lord sa akademya ay napakakumpleto. Alam na alam ito ng mga gurong naruroon. Bangulong si Direktor Qiu, hindi ko inaasahan na siya pala. Ang kanyang kasanayang death cut, okay ka lang ba? Biglang napagtanto ni Direktor Qiu na napakatanga ng tanong niya. Kung may nangyari, makakatayo pa ba rito si Lin Mouyo? Salamat sa pag-aalala, Direktor Qiu. Okay lang ako, Direktor Qiu, nais ko lang magtanong. Nasaan ang mga kaibigan ko? Medyo nag-aalala ako. Binanggit ni Lin Mouyo ang mga pangalan ni Xia Zhu at ng iba pa. Sila ba? Okay lang sila. Nang marinig ang mga pangalang ito, walang pag-aalinlangan na sumagot si Direktor Qiu. Sina Xia Zhu at Zhuo Mai ay dinala na ni punong guro Xia Bashen. Kung ano ang partikular na dahilan, hindi sinabi. Tungkol naman kay Feng Tu, ilang araw na ang nakalipas, nagpaalam siya na may gagawin sa kanyang pamilya, kaya wala siya sa akademya. Kaya pala, ngayon lamang napanatag si Lin Mouyo. Kung wala sa akademya, malamang ay okay lang sila. Sa sandaling ito, nabaluktot ang espasyo sa himpapawid. Isang higanteng tore ang lumitaw sa himpapawid. Ang Divine Xia Tower ay personal na bumaba. Lumitaw si Bai Yiyuan sa harap ni Lin Mouyo na parang instant teleportation. Matapos makita si Lin Mouyo na ligtas at walang pinsala, napanatag siya. Mabutit okay ka lang. Tinapat ni Bai Yiyuan ang balikat ni Lin Mouyo. Bigla, natigilan siya. Dalawang bituin. Sa medalya ng militar sa tabi ng kanyang kamay, medyo nakakasilaw ito. Ang medyo kinakabahang ekspresyon ni Bai Yiyuan kanina ay naging napakakaiba. Nagtanong siya, napatay mo ang hari ng demonyo? Sumagot si Lin Mouyo ng oo, at nagpatuloy, pumasok ang Flame Demon Lord sa piitan upang patayin ako, pero nag-counter-attack ako. Si Bai Yiyuan ay isang taong malawak ang kaalaman. Agad niyang naintindihan ang dahilan. Tumawa siya ng malakas, magaling ang pagpatay. Perpekto. Ang lakas ng gagawang iyon ay walang kwenta, hindi rin maganda ang ugali. Nararapat lang mamatay.
Tawa ng tawa si Bai Yuan na halos mayanig, mukhang sobrang saya niya. Malakas niyang tinapak ang balikat ni Lin Moyu, na nagdulot ng malakas na tunog, na parang gusto niyang baliin ang balikat nito. Sinabi niya, General na may 2 bituin, level 48. Sa level 48, napatay mo ang hari ng demonyo. Ikaw ang unang tao sa kasaysayan na nakagawa nito. Magaling! Ang mga salita ay pumasok sa tainga ng lahat. Ngayon, alam na ng lahat kung ano ang nangyari. Ang maging isang general na may bituin ay isang pag-iral na higit sa karaniwan. Ito ang pangarap ng halos lahat ng sundalo. Ngunit ang maging general na may 2 bituin ay isang bagay na tanging mga tunay na ekspertong antas Diyos lamang ang makakagawa. Ayon sa karaniwang kaalaman, tanging mga ekspertong antas Diyos lamang ang makakapatay ng hari ng demonyo. Ngunit sinira ni Lin Moyu ang karaniwang kaalamang ito, lumikha ng isang himala. Tiningnan nila si Lin Moyu nang may paggalang na parang tumitingin sa isang Diyos. Mahinang nagsalita si Lin Moyu, Guro, huwag mo nang tapikin pa. Mababali na. Bahagyang tumawa si Bai Yuan bago huminto. Halika, isasama ka ni Guro para pumatay ng tao. Pagkasabi nito, dinala ni Bai Yuan si Lin Moyu papasok sa Divine Xia Tower. Ang Divine Xia Tower, na parang instant teleportation, ay agad na nawala sa paningin ng lahat. Ang problema ng Mano Society ay hindi pa tapos. Ang ulo ay naayos na, ngunit kailangan pang ayusin ang buntot. Sa loob ng Divine Xia Tower, nag-usap sina Bai Yuan at Lin Moyu tungkol sa paglilinis ng Mano Society. Sa mga nakaraang araw, ang paglusot ng Mano Society ay lumampas sa inaasahan. Sa mga nakaraang taon, nakapasok na sila sa bawat aspeto ng imperyo. Kaya naman, ang paglilinis sa kanila ay medyo magulo. Hawak na ni Bai Yuan ang ilang bahagi ng ebidensya, ngunit dahil sa biglaang baliw na kontra-atake ng Mano Society, marami pang grupo ang naakit.